Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay tayo ay magko-continue ng ating series tungkol sa upcoming na eleksyon. Ang paksa po natin ngayong gabi ay tungkol sa youth vote. Napag-alaman po mula sa COMELEC na more than 50% ng mga botante para sa susunod na eleksyon ay mga millennial at mga Gen Z. Kumbaga, itong mga, pag pinagsama itong dalawang ito, ages 18 to 40, sila po ay maaaring mag-influence ng malaki sa outcome ng ating eleksyon. So ngayon po, pag-usapan po natin ito. Kasama po si Pastor Bernard Bragas, who is also teaching philosophy sa University of the Philippines. Uh, at si Audrey Igno na kabataan, siya po ay estudyante pa pero siya ay seeing the future to be part ng ating governance at politics, no? At maganda na may mga young people tayo ngayon na magta-try na pumasok at alam natin na mahirap sa politika. Siya po ay magraran sa SK ngayong election sa May. And so we will have some thinking together and conversation together dun sa issue ng ano ang implication, significance ng youth vote kung meron man, no? At paano mangyayari ito, what is to be done para solid ang kanilang mga boto so that they can actually influence yung election. So, gusto po nating marinig ang isang guro sa UP at isang estudyante na tatakbo sa SK. So, umpisa na po natin. Bernard, ano ang palagay mo sa significance ng youth vote na ito na sinasabi? Kaya ba nila talaga na ma-offset, no? Yung mga usual na votes para sa mga trapo? Um, yung dami po ng boboto sa mga kabataan na ito ay kung pag-iisipan, malaki po talaga ang magiging impact sa resulta. Although may mga worries po ako na yung conditioning na nararanasan po nila ngayon, like for example po, yung henerasyon pong na to na 18 to 40 ay hindi naman kilala ang isang particular candidate, senatorial candidate na hindi ko na lang po babanggitin kung sino. Hindi naman po siya kilala pero he managed to have many large billboards. May pera siya eh. Mhm. Pero ito pong kandidatong ito ay may kasalanan sa bansa talaga kung pag-iisipan dati. Pero hindi na po ito naaalala nung mga nasa ages 30 to 40 na Mhm. hindi siya hindi siya pinapansin noon kasi yung mga ages to 40, yung age bracket ko ay posibleng indifferent during that time na siya ay may kasalanan sa bansa. Tapos yun naman pong younger generations dito sa 30 sa bracket na to ng 30 to 40, posibleng hindi siya kilala. Pero yun nga po, he managed to have big billboards sa EDSA, sa mga major highways. Tapos, ito Ayaw po yung i-name ito. pagka namin. Itong kandidato na to. Ah, Oh. may narinig naman po akong balita nung isang araw na medyo sinabihan daw po siya ng kanyang doktor na dahil nga siya ay may health condition na hindi na siya dapat Pwede. tumakbo, hindi na rin niya kakayanin. Pero ang sabi naman po ni Commissioner Garcia ay dapat official ang withdrawal, dapat iproseso ito dahil hindi matatanggal ang pangalan niya kung hindi niya gagawin yung official processing. Ang medyo worry ko po dito ay dahil nga nakapag-popularize na siya ng sarili, tapos Aha. hindi naman
official yung withdrawal niya, ah, baka kumbaga constitutionally, mailuklok pa rin siya ng mga tao dahil nga nagawa na niya yung conditioning agenda sa mga tao. So yun, balik po ako dun sa pinaka tanong kung meron nga bang power ang youth vote na mabago po ang political landscape. Definitely meron po. Ang yun nga po ang medyo worry ko lang ay kung gaano nga ba talaga ka-involved at saka gaano ka aware yung mga nasa kabataan na to na boboto. Kasi definitely meron po talaga silang magiging impact dito sa resulta ng eleksyon ngayon. Mm. Yun po. Wala silang masyadong kaalaman sa mga Opo. kandidato na ganito. Ah, ikaw naman na Audrey, ano sa palagay mo yung potential ng tinatawag na youth vote? Ako po, Dr. Melba, I stand with Pastor Bernard po that this number of youth vote, no, coming from ages, ranging from 18 to 40, meron po talagang malaking impact, no, when it comes to changing the political standing natin dito sa Pilipinas. Pero I look onto a different perspective na tinatawag po natin. Meron ho kasi tayong mga youth na they are able to see the problem dito sa political standing natin sa Pilipinas, and they are fully aware of what needs to be changed in our country. Oo. Pero meron ho din tayong mga youth na, meron ho din tayong mga youth na they are unaware, or hindi lang siguro sila gusto mag-involve into politics and to dig deeper, no, into knowing the real problem na hinaharap natin. Pero hindi rin natin maikakailan na meron din tayong mga youth na they are fully aware of the problem, but they engage themselves into the problem itself. Yun bang tumatanggap sila ng pera coming from this politician, kasi Okay. hindi natin maitatanggi sa politics. There is this presence of corruption, and when I say the presence of corruption, it does not limit onto the money. Corruption in the mind of the youth, the people, as well as the peddling, no, yung tinatawag nating pursuance of illegal drugs, yun po. But my stand for this is that siguro naman ho, with this woke generation na tinatag nila sa amin, I believe that this youth, no, would really stand, no, to make a change for our country and to make a change for the political standing ng Pilipinas. Yes. So actually, ano sa palagay niyo ang dapat gawin para ma-sway yung mga nagpapabili lang ng boto o mga bata na kailangan lang kumita out of the election? Masway sila at saka yun namang merong commitment, no, na bumoto ng maayos. Paano natin kakalap itong mga boto na to in such a way na it becomes a real power dito sa susunod na election? Anong mga sa tingin nyo what is to be done? Anong pwedeng gawin para maging tunay na influential ang youth vote? For me po, Dr. Melba, no, one of the positive ways siguro to gather this vote, no, is to make seminars and interventions just like what we had earlier sa Integral Mission. Because this kind of seminars, of course, would lead them to knowing the informations they need to sustain, no, yung mga sarili nila on how to properly make a decision specifically sa political issues natin dito sa Pilipinas, and for them to stand for what they really want, no, to make what they really want to change in the country. And po. Mm-hmm. Information campaign, no? Ikaw Bernard, anong feeling mo doon? Na-realize ko po doon sa tanong niyo po, Tita Melba, na mukhang pumasok na nga yata rin ako doon sa age na para bang hindi ka na rin makasagot ba talaga ng very optimistic and idealistic. Pag mas bata ka, talagang nandun yung passion mo nandun sa very na optimistic ka, yung very idealistic yung mga pinanggagalingan mo, pero
medyo natagalan akong pag-isipan po yung talo kasi ah, para bang ilang eleksyon na rin po yung naranasan ko talaga at marami na rin akong experiences, even involved myself in campaigns, tapos naririnig mo yung mga magagandang plataforma and you end up getting frustrated sa resulta. Aha. Actually, Hindi na lalo na nanalo yung mga kandidato. oh, lalo na po nung nakaraang eleksyon, talagang so, devastated po kami noon. Kumbaga, naalala ko po si Kim, yung wife ko. Para bang right after the counting, nung official count po, talagang nagulat ako, inayaya ako na sumunod daw sa kapatid ko sa New Zealand. Gusto na mag-immigrate, ha? Para bang nandun po sa age na mukhang halos nangihina na rin talaga yung loob mo kasi yun nga may mga marami ka nang nakita na initiative ng mga Christian organizations about voters education, ganun ganyan, kaya lang talagang wala iba pa rin po yung naging resulta. Kaya para bang ang iniisip ko, ano kaya kung magbiro na lang ako sa sagot ko. Ano kaya Mm. kung may mga kung may mga namimili ng boto, sabihin ko na lang na sige, tanggapin nyo na, pero iboto nyo yung sa tingin yung tama. Para bang nandun ka na sa stage na ah, anyway, kung ano man yung pinaglalaban natin, payuan natin yon, panindigan natin yon, pero dahil nga may mga namimili ng boto, at may possibility rin naman na makalusot talaga sila, tanggapin nyo na, huwag nyo lang iboto. Hindi naman nila kumbaga parang gusto kong magbiro na lang po na gano'n. Pero yun nga po, I'm coming from this stage na para bang bata pa naman po ako, pero kumbaga marami ka ng eleksyon na na-witness na talagang Ah, ano po frustrating yung naging resulta. actually, marami mga kabataan talaga ngayon frustrated, di ba? At saka yung impulse na mag-abroad na lang, no? Mag-immigrate, walang kinabukasan itong bansang ito. Pero, alam nyo, merong sinasabi ngayon yung mga COMELEC, lalo na itong sila John Rex, yung mga bata sa COMELEC. Sabi nilang, meron na sila ngayong sistema na dati kasi pagka bumoto ka binigyan ka ng pera, bumoto ka doon sa kandidato, humihingi ng proof. At ang proof ay yung ano mo, receipt mo o kaya yung yung kopya ng sinulat mo. Ngayon wala na raw ganon. Ah, ang makakakita lang daw nung receipt mo ikaw, tapos babalik din pala yon. Ibabalik dun sa nag-ano ng mga machine. In such a way na walang makikita. Pag lumabas ka, walang makikita yung kaya binoto mo yung kandidato o hindi. So, magandang innovation yun. Ano? And I hope, it's a very slim hope, pero hindi bale, na baka pwedeng yun na nga, kunin na lang ninyo yung mga suhol ng mga kandidato. Pero you don't have to vote for them kasi hindi na posible na makita yung boto mo. Nandoon na lang yun doon sa ano daw. So magandang innovation yon. I hope magagawa yun. Ano? Na, So, obra naman po pala yung joke ko, no? ha? Pero kumbaga, medyo ang ano po doon, yun nga, yung moral dilemma naman on you being, pero yun nga, galing po sa philosophy at saka ethics. Kumbaga, may iba-iba pang pagtingin dyan. Kung halimbawang Kantian ka, maka-Immanuel Kant, kumbaga, hindi mo gagawin yun kasi lying is always wrong. Kumbaga, or deception is always wrong. Pero kumbaga, depende pa rin po talaga kung anong ethical framework yung pinagagalingan. Ako, para bang iniisip ko, mukhang hindi naman po ako Kantian. Pero anyway, ano lang po ako, nagbiro lang po ako. And very informative po yung, yung sabi ni Tita Well Balalo. So, pwede naman po pala. Pwede naman pala. Pero Oh, hindi yung ko mga, po sinasabi actually, yun. yung mga kaparian, may mga nagsasabi na kunin ninyo yung pera, pero you do not have to vote. You vote according to your conscience. Sa akin, okay yun, kasi lalo na, umawa, kung ikaw ay mahirap, no?
it's a perfectly rational choice na kunin mo yung pera na binibigay sa'yo. Pero, hindi ka naman kailangan ng bumoto sa kanila. Kasi ngayon yung sistema is such na ibabalik mo yung resibo eh. So, wala kang may papakita ron sa whoever paid you. And then you just say, ando na po yung boto ko. Ganon. Actually, I think, sige pa, Tita Mel. I think yung frustration ng marami, no? Kay matanda, kay bata, sa eleksyon. Siguro, itong time na ito, at least, siguro bantayan ng maigi, no? Kung gagawin talaga ng COMELEC yung pinapromise nila, na meron silang mga pagbabago sa sistema, tsaka iba na yung, hindi na yung Smartmatic, at tsaka iba na raw yung proseso. Diretso na daw yung boto mo, once na nakita mo na yung boto mo, no, lalagay uli sa ano. At yung boto daw na yon ay magiging basis for counting kapag may problema, may aberya doon sa computerized na results. So, maganda yon. And then, yung hindi naman daw Smartmatic na, kundi tsaka diretso na raw yung boto mo pupunta sa media, pupunta sa CRV, sa mga kandidato, sa kanilang mga representatives, wala nang server. Yun daw ang problema nun eh, may server eh. Tapos doon ginalaw yung mga boto, tapos lumabas, di ba nung time na yun eh, may 7 hours na glitch, no? Na yung pala, ito na nilitoke. At napunta yung mga boto sa isang server na isang address, yung mga ganyan, yung sinasabi nila, General Rio. So, siguro ang issue natin ngayon papairalin pa rin ba natin yung ating frustration, ano? At yung nawawala na tayo ng loob, whether yung sistema can still salvage yung what seems to be irredeemable na political situation natin. Well, anyway, ano gusto mong sabihin kanina, Bernard? Naalala ko lang po reading an article regarding Filipino mindset dito po sa eleksyon at saka sa botohan. Sa eleksyon at saka sa bilihan ng boto. Parang ang Filipino mindset daw kasi sa buong term ng isang politiko, 3 years, 6 years, hindi naman nila kasi talaga nararamdaman yung ginagawa ng mga politiko. Hindi po, kahit yung mga malilinis sa politiko, kumbaga hindi naman daw kasi nila nararamdaman. Kaya tatanggapin na lang nila. Babago naman, ano? Wala naman po nagbabago daw. So, tinatanggap na lang po nila at nagpapabilin na lang sila ng boto nila. Pero yun po yung gusto kong sabihin po kanina regarding po dun sa Filipino mindset na yun. Pero dun po sa sinasabi niyo, Dr. Magay, yun nga, yung somehow we have to get rid of some frustrations. Honestly, lalo po meron po tayo dito kasamang SK. I will be running for SK. Kumbaga, nakakabuhay din ng loob, especially when young Christians who are very interested sa pagpasok po doon sa pagpasok sa arena, sa political arena. Noon po kasing yun nga medyo I understand po na series po ito ng Isip-Isa. So posible naman po talaga na napag-usapan na rin yung regarding sa misconception about the separation of church and state. Pero gusto ko lang pong ding ulitin na somehow ito pong separation of church and state nito got misconceived sa pag-unawa na dapat ay hindi tayo pumapasok sa ganitong kalakaran, yung engagement sa political arena. At well, una, it's really for religious tolerance, yung pong separation of church and state na yon, and not the other way around na yung ba tipong wag kayong pumasok sa politika because you are from the church. Hindi. The church remains to be a critical voice. The church independent sa state. Opo, the church has a prophetic voice eh.
that should actually address the state. Kaya naman wala rin po sa tingin kong problema kung halimbawa pong yung mga well-meaning Christians talaga who's really hoping for the nation to have true transformation, kumaga pumasok talaga, kumaga yung magkaroon ng dipping of the fingers doon sa mismong para bang iniisip natin na ay madumi ang politikang yan. In the first place, we are called to be salt and light of this world. Kumbaga, sa tingin ko po, ang ating mga mabubuting kapatid in the church, uh, nagliliwanag po sila, pero kung tutuusin, ikaw na nasa church na, kasama mo ang puro liwanag. Kumbaga, magliliwanag ka pa ba doon sa napakaliwanag ng grupo ng mga tao? Kumbaga, bilang ilaw ng sanlibutan, kailangan po talagang pasukin yung, hindi ko na po sinasabing kadiliman yung ang politika, pero kumbaga kailangan pong pasukin yung medyo may kailangan ng ilaw, kailangan ng liwanag. Although we really need to pray for them, at sana po ay yung bang tipong pagpasok nila doon hindi sila kainin ng sistema. Patuloy nilang panindigan yung pong Christian convictions nila, that they should really stand for truth, justice, and righteousness, at hindi po sila maging trapo lang. Kasi na-witness na rin po kung makasama sa frustration ng isang palabas na doon sa sinasabing bracket ng youth vote. Kumbaga, ako na palabas na, para bang ang dami mo na rin na-witness, ay, Cristiano, to, ganito, ganyan. Until you see them getting corrupted din talaga. At yun nga po, Tayo ng sistema yan. opo, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Kaya dapat po natin laging tandaan. Well, sinasabi ko na rin po kayo, kay Audrey, ganun. At saka po sa mga aspiring na mga kabataan. And I really look up to you kasi may pag-asa pa naman ng bayan po at we're backing you up. So, isinusuko ko na yung frustration ko. Again, looking up to the young men and women na talagang sige, papasukin ko to for God's glory. Actually, Audrey, malaki kayong palang pampalakas ng loob sa mga kagaya nila Bernard na marami nang dinaanan na eleksyon. Yung simple na choice na ikaw magraran sa SK, no? At saka yung ngayon ay yung ginagawa natin in relation and in partnership with Compassion. Si Audrey isa sa mga scholars ng Compassion na gustong pumasok sa politika at sa governance para magkaroon tayo ng transformation. So, magandang inspiration pala ito sa mga older na youth na kagaya ni Bernard, no? Ikaw, Audrey, gusto ko malaman, ako'y curious na sa kabila ng ng mga dadaanan mo, maraming hurdles, maraming barriers, sa kabila ng alam natin, marumi talaga yung politika at mahirap manalo. I would like to know kung saan ka humuhugot ng lakas ng loob para pumasok sa SK, sa politika. With that po, Dr. Melba, no, first and foremost, sa Diyos po talaga kasi wala naman pong, siya yung source of strength ko, no, to change kung ano man yung nakikita kong problema natin, no. And second would be the youth, specifically yung mga kabataan natin na iiba yung landas, and I want to lead them, no, again sa kung ano man yung nararapat at kung ano man yung gusto ng Panginoon para sa mga kabataan. Kasi yun na nga yung tagline na sinasabi, the youth are the hope of our country. And yun po yung hinuhugutan ko ng lakas, besides even though knowing na merong mga ganitong pangyayari sa politika, kahit mahirap, no? Pero I have this source of strength, and I have this people that I want, no, to lead. I want to lead them para mabalik sila. At
I myself din po, I want to be leaded po by God po. Yun po. Aha. So, umuhugot si Audrey ng lakas ng loob mula sa Panginoon. No? Sana ganito yung maraming kabataan. Kahit na hindi sila tatakbo as SK, at least boboto sila nang meron silang hope na baka yung boto na yon ay mayroong influensya pa rin. Naalala ko yung sabi ng isa kong kaibigan, si Babeth, no? Sabi niya, yung anak daw niya, nung first time na bumoto, sabi raw nung anak niya, ano ba naman to, no? I mean, ano ba significance talaga nitong boboto? I mean, it's just one vote, ano? Sabi niya, gusto raw niyang sabihin doon sa anak niya, maraming nagbuwis ng buhay para makaboto ka. Yung ganun tipo, sabi niya. Although hindi niya sinabi yata sa anak niya. Kasi nga, syempre, yung generation na kinalakihan namin, ano, talagang pinaglaban yung right to be a citizen of a democratic na society. Pinaglaban ng maigi yun. Tapos, of course, yung susunod na generation, hindi masyadong na-appreciate yung significance no, ano. Ano pa yung one boto, isang boto lang naman yan. Pero siguro yan ang iniisip ng marami rin, ng mga ano, na, oo nga, isang boto yan. Pero ang dami ninyo, no? Marami kayo. So, importante siguro na ma-realize natin na kahit na isa-isa lang yan, pag pinagsama-sama mo, milyones eh. At talagang totoo rin na, imagine, 50% ng boto, youth vote. Kung talagang ang sisilusohin ng ating mga kabataan, yung boto nila kahit isa lang, bawat isa. Milyones siya pag inipon-ipon mo. Meron talaga yung kumbaga yan ang tunay na demokrasya na pare-pareho one vote kayo. Pero pagka pinagsama-sama mo yan, yung nasasabi ninyo yung will of the people, lalo na yung will ng mga young people ngayon. So siguro maganda na wag mawala ng loob, no? Kagaya nila Audrey na papasok sa politika, sa SK. Maganda yan kasi alam nyo yung SK, naging breeding ground na yan ng mga trapo, yung traditional politicians. Parang yun ang school nila eh. Imbis na yung SK becomes practice, no? Para sa magandang politika at governance na sa kinabukasan. Ang nangyari yung daw SK, naging breeding ground ng mga trapo, no? Yun ang natututunan nila. So, siguro dapat ipagdasal natin yung mga kagaya ni Audrey na papasok dyan sa SK. Hindi yan madali, kahit na sa kabataan lang yan. Pero maganda na lahat ng mga tao, yung tinatawag sa scripture na people of goodwill, papasok sa politika. Kaya marumi yan, kasi mga masasamang tao yung pumapasok. So, kailangan magkaroon ng lakas ng loob yung mga kagaya ni Audrey na pumasok kahit mahirap. No? So, gusto ko rin na maano natin kung sa mga older ng yung mga millennials na kagaya ni Bernard. Anong masasabi mo na encouragement sa mga kagaya ni Audrey? Na kasi I'm sure mahirap yung pinapasukan ni Audrey. At maaari siguro na dapat ang mga simbahan, usually kasi ang pinapag-pray lang nila yung mga pagbimisyon,aryo, hahayo kung saan, ano. Pero hindi pinapag-pray yung mga kagaya ni Audrey na papasok sa politika na napakahirap mag-survive, no? With integrity intact. So, ano yung sa tingin mo, Bernard, pwedeng encouragement sa mga kagaya ni Audrey? Yung nasabi ko po kanina na yun nga may maintain yung integrity, na wag kainin ng sistema, na manatili na sige,
live your ideals, kumbaga. Tapos siguro po ang isa sa gusto ko rin talagang ah, actually kung tumakbo po ako, lagi kong paalala yung sa sarili ko. That hindi lang ako may vision. Meron akong vision, but I also need to continue to develop my vision. Hindi ba yung tipo that as you go along the way ay nagiging blurry na rin? Kumbaga parang yung ba tipo na ganito pala talaga dito, wala pala talaga pag-asa to. Kumbaga, hindi, may vision ka at hindi lumalabo yung sa'yo. Tapos you continue to develop that vision. Kasi sa tingin ko po, yung atin pong political systems at actually moral condition ng society po natin, uh, it will take generations talaga bago po natin maitama. Hindi sa isang term lang kung tutuusin. Sa isang term, nababago po natin ang mga kandidato kung tutuusin. Nababago na, lalo na may lituhan. Ito po, honestly, medyo suspicious. Although totoo, kung totoo na nag-aaway ang sinasabing nag-unite sila, um, at the same time, nandun yung suspicion ko na teka lang, parang nangyari itong nakarang eleksyon, nililito nyo na naman yung mga tao uh, kumbaga, uh, para bang publicity, good or bad, is still publicity eh. Mhm. Tapos nililito nyo na naman mga tao na para bang kayo lang talaga. So it's either pipili lang kayo doon sa dalawa. Well, posible pong mali ako, pero kumbaga, I maintain my critical mind kung ano nga po ba nangyayari tungkol po dito sa kung anong agenda. Although posibleng wala, posibleng talaga nag-aaway na. Hindi ko alam, posibleng Mhm. kakagatan. Pero anyway, yun po, yun sa sinasabi ko kanina kay Audrey at sa iba pa pong mga tatakbo. I hope that you continue to develop your vision kasi yun nga yung pong sitwasyon natin, hindi naman siya ma-address lang sa isang term eh. Ah, Aha. it takes a generation para itama po ito. Tapos, you're starting young at patuloy yung suporta namin sa kagaya nyo na who maintain their integrity in spite of the political conundrum na meron. Kumbaga. Tapos habang nandun kasi kayo, you're also aiming for higher positions eh. Pag na-develop na yung vision nyo for that higher position, kumbaga may installment na kayo. Kumbaga, it's like you build a wall layer by layer, brick by brick, sinimulan mo na nung SK ka, yung ba tipong ganun, hanggang sa maging senador ka na, Audrey, ganun. Kumbaga, nailatag mo na yung nailatag mo na yung asinta. Sabi nga ng mga yung sa mga karpentero, nakapaglatag ka na ng mga asinta na pinapatungan-patungan mo pa. Kumbaga, parang ganun. Hindi ba yung tipo na ang mangyari ay sa isang term mababago ang ang political team. So mababago na naman yung madidisrupt na naman yung pinakaplano. So Mhm. ang maganda ay continuous yung development vision. Yun po para Yung sa vision na. sa aspiring po natin, young politicians. Mhm. Anong vision mo, Audrey? In the event na ikaw ay makapasok sa SK, ano ang pinupuntirya mo? At ano yung sa tingin mo Uh, maibibigay mo based on your gifting? as what I can see po ngayon sa SK and sa mga previous SK po natin, they're focusing on the sports lang ho. And my specific vision po para sa ating mga kabataan, even dati as part of the student council ng high school and up to now in this na-college na ako, isa talaga sa mga platforms ko po is yung integration ng tinatawag nating 9 types of intelligence. Kasi if we will only focus on basketball, volleyball, masasayang yung pera na nakalaan na dapat ma-enjoy ng mga kabataan. And integrating these 9 types of intelligence po no is
another way of showcasing and honing then the gift no given by God sa atin. And through that way, our youth will be enjoying no the said money allotted for them, as well as nade-develop pa nila yung skills nila. Hindi yung nagfo-focus lang tayo sa isang side, kumbaga na paulit-ulit na lang siya. Wala bang nangyayaring difference? At pumapasok na din yung options doon, yun bang ganun ho? Magandang vision yun, ano, na according to gifting, according to intelligence, mahone yun habang kayo yung mga bata pa, no? Sabi nga sa Ecclesiastes, kailangan yung mga bata, no, we remember the days of our youth. Sabihin, minsan talagang nasasayang yung panahon para sa mga kabataan. Sabi nga ni George Bernard Shaw, ang youth daw is wasted on the young. No? Kasi nga, parang pabanjing-banjing na lang, ano, o kaya basketball lang ng basketball, mga gano'n, ano. Walang imagination, walang vision of what can be done sa community bilang mga SK. No, yung mga ganyan, di nag-iisip ng gano'n. So, siguro ipagdasal natin si Audrey in that way, ano, na pag pumasok siya, makikita niya, ano ba yung opportunities for service other than itong mga sports, no? Ang problema kasi ng mga politiko natin, karamihan, walang imagination eh. Kung alin lang yung ginagawa ng mga ano, at saka yung mga activities na merong boto, yan, doon sila. Maraming mga basketball court, maraming waiting shed, in other words, wala nang maisip, no, na gawin. So, I hope ito naman si Audrey will be more creative, ano, titingnan, ano yung kailangan ng inyong komunidad, no? And together, organize yung mga young people to do something. So, maganda yan, Audrey. Ngayon naman, sorry po. Siguro, Audrey, maganda rin that you also maintain yung humility that you need to always consult ba? Lalo na, well, within the reach naman ang social scientist na isang Dr. Mel Pamagay. Kumbaga, maganda that you maintain the habit of doing consultations dun sa mga sa tingin natin ay experience na at saka yung masasabi nating expert din naman sa society. Kasi sa tingin ko, it can really widen our perspectives eh. Hindi tayo magiging yun nga, puro waiting shed, basketball court, ganyan. Nakakapag-innovate tayo na naging creative tayo at imaginative for our society. Kasi yun sa tingin kong wala rin. Actually, may nagsabi nun eh, na, another philosopher, si Martha Nussbaum, na yung mga politicians lost their imaginative abilities. Kumbaga, so ma-stimulate natin yung imaginative abilities natin yun as we go to social scientists, go to experts. Yun, yung lagi tayo nagtatanong. Yun po. I do agree with that po, Pastor Bernard, kasi yun din yung ginagawa namin together with my fellow youth participants sa church na aspiring as SK candidate. Nagko-consult kami bale sa project director namin if okay lang ba yung ganitong project, if ano po ba yung pwede pa naming mai-propose. And we are also planning to conduct survey din po to the youth kasi sila naman yung target namin para malaman din namin kung ano ba talaga yung gusto nila at ano ba yung kailangan nila para maibigay namin. Yun po. Tsaka kumato kayo sa mga pinto, makipagkaibigan kayo and get as many people behind you, no, sa mga proyekto at mga vision niyo. Without vision, people perish, no? Sabi ng scripture, kung wala kang tinutumbok na vision, stunted yung lahat ng bagay. No? So, sa ating lipunan, and siguro, magandang pag-isipan din natin na maigi ngayon, yung process ng how to win the election. Kasi yun ang problema eh. Maraming mga idealistic na pumapasok. Tapos pagka natalo, frustrated na at ayaw na, nawawala na ng loob, sabi nga ni Bernard. Siguro,
pag-aralan din ng yung mga young people kayo na gustong pumasok sa politika. Pag-aralan din paano tayo mananalo. How are we going to win an election? Kahit aralin lang ninyo yung barangay ninyo, no? Paano kumukuha ng boto itong mga trapo, halimbawa. Pag-aralan na maigi yun. Kasi importante yun, how to win an election. Maraming idealistic ng mga tao, nag-give up na kasi hindi na nanalo. Pero kasi, sa tingin ko, hindi natin pinag-aaralan. Paano na ginagawa ng mga trapo ito? Yung gano'n. So, pag ano natin yung pag-aralan. Ngayon naman, siguro there are two things na kailangan natin isa-isip. Sa inyo halimbawa, doon sa Timothy, may sinasabi na you do not allow people to despise your youth. Kasi minsan, sasabihin, bagito lang kayo eh. Wala naman kayong alam, ganun-ganon. Ano. Hindi. It doesn't matter kung anong klaseng criticism meron kayo. Sabi sa Timothy, you don't despise, don't allow yourself to get despised just because you are only a youth. Yung ganun. Tapos din, siguro yung pagpasok ninyo sa politika, yung mga people of goodwill na tinatawag, mahalaga yun eh kasi that is the only way we can preserve yung ating democracy. Alam nyo sa Israel, kaya sumidhi rin yung injustice, sumidhi yung unrighteousness. Kasi nung humingi sila ng king, sa kanilang kasaysayan, sa history, humingi sila ng king, sabi nila, we would like to be like the other nations. No? Doon sa 1 Samuel 8. Gusto nila magkaroon ng king para kagaya ng surrounding nations. At sabi nila, kasi there's nobody to fight for us, there's nobody to represent us, yung mga ganyan. So gusto nila ng king. Kaya lang ang downside niyan, sabi nga ni Samuel, no? Ang downside niyan is kukunin niya lahat yung mga taxes niyo. Magkakaroon tayo ng taxation sa mga lupain ninyo. Magkukunin ng king yung mga daughters niyo, magiging servants, mga kalalakihan, magiging mga warriors, mga ano. In other words, magkakaroon ng isang social class in a way, no? Na parang mga courtiers at servants of the palace, yung ganon. At may sinasabi yung mga scholars na part of the reason daw na nagka-loko-loko ang Israel is because yung mga dating tribal elders na sila yung merong power, no, sa decision making. Tinatawag yung elders ng 12 tribes, ganon. At sila ay nagkakaroon ng konseho. Sabi na eclipse daw yan, no, yung mga tribal elders nung magkaroon na ng centralized power, kagaya ng monarchy. In other words, yun ang sinasabi ni Samuel. Sa totoo lang, ito ang consequence niyan socially. Pagkakaroon ng concentration of power, magkakaroon ng mga heavy taxation galing sa mga lupain ninyo, magkakaroon tayo ng mga undue na wealth, no? Concentration ng wealth na doon sa monarchy and gano'n. At sa totoo lang, yun ang sinasabi ng mga scholars, na eclipse yung mga tribal elders, yung 12 tribes ng mga leader. So, imbis na plural, no? Na monopolize ng isang tao, one king. And sabi niya, that was downhill na. Pagka nag-isip daw ng gano'n na merong isang tao na very powerful instead of mga 12 tribes, yung ganyan. So, na-marginalize na sila. Yung Council of Elders, na-marginalize na sila. Naging very, very powerful yung centralized na power. At naging oppressive din. Kaya Israel was vomited out of the land eventually because of injustice and unrighteousness.
So, delikado talaga yung concentration ng wealth and power. Even sa scripture, warning yun eh. Instead of seeing plural na leadership, gusto natin isa lang. Ganyan. So, ang nangyayari, nagkakaroon ka ng mga dictatorship sa ating panahon. Nagkakaroon ka ng mga tyrannical na mga regimes no, sa panahon natin. And kahit na pa may semblance puno ng democracy, kagaya ng China, People's Republic of China. Samantalang si Xi Jinping is actually a perfect dictator, no? Lahat ng powers nasa kanya na. And pwede siyang president for life. So, nagkaroon din tayo ng ganitong karanasan. Wala pa kayo nun Audrey, ano? Pero kami, we were witness to the fact na once i-concentrate mo ang power, no? You will marginalize everybody else and you become a tyrant. Ano yun eh, inevitable yun. So, siguro yan ang warning na binibigay sa atin ng Diyos. And for all of us siguro, sa ating mga viewers, no? Gusto po namin kayong anyayahan. Ano mga iniisip ninyo tungkol sa election these days? Ano yung mga issues na tingin ninyo kailangan natin bigyan ng pansin? At we want to thank all of you. I would like to thank si Bernard. I would like to thank si Audrey para meron tayong boses mula sa mga kabataan. And we would like to thank yung ating mga viewers. Especially sana i-follow po ninyo itong ating series hanggang sa eleksyon sa Mayo. And salamat din po sa lahat ng inyong mga katanungan. Kung meron pa po kayong mga katanungan, maaari po ninyong sabihin dun sa chat dito. At we want to thank everyone else na sumusubaybay sa isa't isa. Ito pong ating mga episodes ay maririnig din sa Spotify at makikita rin sa YouTube. So kung na-miss niyo yung episode na ito and kahit mga previous episodes, pwede niyo daanan uli sa YouTube. So marami pong salamat at thank you sa ating mga audience at salamat sa ating mga panauhin, si Bernard at si Audrey. Magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain tayong lahat ng Panginoon.